Nagsisimula ang kwento sa isang ulilang batang babae na nagngangalang Wisteria. Namamalimos siya sa lansangan upang makakuha ng pera para sa kanyang ikabubuhay, pero halos walang pumapansin sa kanya. May isang matandang lalaki na nakatayo malapit sa kanya, isang pari sa simbahan, na nagmamatsyag sa kanya. Sa susunod na eksena, sinisimulang bugbugin ng matanda si Wisteria. Dito natin nalaman na pinipilit niya ang mga ulila na Ma'am Alamos, pero dahil 6 na pence lang ang nakuha ni Wisteria ngayong araw, galit na galit siya. Tinawag siyang walang silbi at, sa tindi ng galit, itinapon ang plato ng pagkain sa kanyang mukha bago umalis. Wala namang magawa si Wisteria kundi kainin ang maruming pagkain sa sahig. Ipinaliwanag niyang mahirap ang buhay niya ngayon, pero hindi ito puro paghihirap, dahil sa malayong bahagi ng attic ay may isang bintana. Kapag kumatok siya rito ng 3 beses pagkatapos ng hating gabi, lumalabas ang isang makapangyarihang immortal na demonyo. Ang pangalan niya ay Marbas, at gusto niyang magpalipas ng oras kasama si Wisteria. Ito ang sikreto niyang paraan para makipagkita sa isang immortal na demonyo. Nagsimula siyang makipag-usap kay Marbas at masaya siyang dumalaw itong muli. Biglang dumating ang matandang pari, galit na galit dahil gising pa rin si Wisteria sa 10 oras ng gabi. Pero si Wisteria lang ang nakakakita kay Marbas, kaya hindi alam ng matanda na may kasama siya. Bagamat binalaan siya ng matanda na kailangan niyang bumangon ng maaga kinabukasan at siguraduhin na may kita siya, kung hindi ay bubugbugin siya muli. Nang makaalis ang pari, pinanood lang ni Marbas ang lahat ng nangyari pero hindi tumulong. Sinabi niyang baka kakaiba para sa isang demonyo na sabihin ito, pero ang isang taong nagpapalimos ng mga ulila ay hindi karapat-dapat tawaging father. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Wisteria na inaalagaan pa rin siya ng matanda at hindi ito simpleng pamamalimos. Para sa kanya, ang kanyang kwento ay nakakapukaw ng damdamin ng mga tao sa lansangan, kaya binibigyan siya ng pera bilang kapalit. Iniisip niya na ito ay parang tunay na trabaho. Mukhang sumang-ayon naman si Marbas sa kanyang pananaw at sinabing pwede rin itong isipin sa ganoong paraan. Dito niya naalala ang panahong gumagala siya sa mundong ito ng isang buwan, ngunit wala ni isang tao ang nakakakita sa kanya. Masakit ang pakiramdam na parang hindi siya umiiral. Kahit immortal siya, pakiramdam niya'y mawawala ng saysay ang kanyang buhay kung walang nakakakilala sa kanya. Isang araw, nakita niya si Wisteria na namamaalamos, pero walang naaawa sa kanya. Sa halip, may isang lalaking itinulak pa siya palayo. Dahil sa awa, tinanong niya si Wisteria kung balak ba niyang magpatuloy sa ganitong buhay hanggang sa mamatay siya, at kung hindi pa ba siya nagsasawang mabuhay ng ganito. Pero napagtanto niyang tila ibinubuhos niya ang kanyang sama ng loob sa isang taong hindi naman siya nakikita o naririnig, pero nagulat siya nang makita niyang natatakot si Wisteria sa kanya. Nagulat si Marbas, kaya pala niyang makita ni Wisteria. Pero bago niya ito masagot, dumating ang matandang pari at dinala si Wisteria. Sa sumunod na eksena, nakaupo si Wisteria sa kanyang silid nang biglang dumating si Marbas. Naalala niya agad na ito ang nakita niya kanina. Natakot siya, iniisip kung bakit siya sinundan ni Marbas. Pero tinanong siya ng demonyo kung talaga bang kaya niyang makita ang mga tulad niya. Sagot naman ni Wisteria, simula pa lang nang ipinanganak siya, nakakakita na siya ng mga demonyo. Gayunpaman, nagtataka siya kung dumating si Marbas para kunin ang kanyang kaluluwa. Nilinaw naman ni Marbas na naakit lang siya sa ideya ng isang tao na may kakayahang makita siya, at wala siyang ibang pakay. Dahil dito, medyo nakahinga ng maluwag si Wisteria. Tinanong niya si Marbas kung maaari ba siyang kwentuhan nito hanggang sa makatulog siya. Pero nagtanong si Marbas kung bakit. Sinabi ni Wisteria na pakiramdam niya ay hindi siya magkakaroon ng magandang panaginip ngayong gabi. Dahil dito, nagsimulang magpalipas ng oras si Marbas kasama si Wisteria. Natuwa siya na may nabago sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Naging masaya si Wisteria at tinanong siya kung anong kwento ang isasalaysay niya ngayong gabi. Binalaan naman siya ni Marbas na kung gusto niya ng panibagong kwento bago matulog, huwag niyang isisi sa kanya kung mahuli na naman siyang gising bukas at mapalo siya ng pari. Ngunit para kay Wisteria, ito lang ang bagay na kanyang inaasahan sa buhay. Sa tuwing nakikinig siya sa mga kwento ni Marbas, parang siya mismo ang bumabiyahe sa ibang mundo. Kaya naman pumayag si Marbas na magkwento muli. Ang kwento niya ngayon ay tungkol sa panahon kung kailan napanood niya ang isa sa mga dula ni Shakespeare sa London. Samantala, sa ibang bahagi ng kwento, isang demon hunter na nagngangalang Snow ang inatake ng isang demonyo. Muntik na siyang masaktan, pero sa huli na itaboy niya ito gamit ang kanyang baril. Akala niya'y napatay na niya ang halimaw, pero buhay pa pala ito at sumugod ulit. Sa huling sandali, dumating ang isa pang demon hunter at tinaga ang dila ng demonyo, sinagip si Snow.
Dahil dito, napatay ni Snow ang demonyo sa pamamagitan ng isang putok sa ulo. Pinayuhan siya ng kanyang kasamang si Tokonami na huwag pababayaan ang kanyang depensa. Pero sagot naman ni Snow, hindi naman niya hiningi ang tulong nito. Si Tokonami, na mas nakakataas sa kanya, ay ipinaliwanag na ang demonyong nakita sa London ay isa sa mataas na antas ng mga halimaw. Balik kay Wisteria, tuwang-tuwa siya sa pakikinig sa kwento. Iniisip niya kung mas kamangha-mangha kaya ito kung napanood niya mismo sa teatro. Pero sagot ni Marbus, napanood na niya ang lahat ng sikat na dula, pero para sa kanya, hindi naman talaga ito kasing ganda ng sinasabi ng iba. Biro ni Wisteria, siguro naman wala siyang kaibigan. Nagulat si Marbus sa sinabi niya, pero ipinaliwanag ni Wisteria na sa tagal na niyang nabubuhay, parang hindi niya naiintindihan ang pakiramdam ng ibang tao. Dahil dito, ipinaliwanag ni Marbus na hindi naman iyon totoo. Bagamat bihira lang, may paraan siyang maganyong tao sa maikling panahon. Nagulat si Wisteria at tinanong kung paano iyon nangyayari. Sinabi ni Marbus na sa anyong ito, makikita siya ng ibang tao, kaya naman hindi ganoon kahirap makipag-usap sa iba. Pero masyado itong nakakapagod para sa kanya kaya hindi niya madalas gamitin ang kakayahan. Dagdag pa niya, kapag nakikita siya ng mga kababaihan sa anyong tao niya, madalas silang naaakit sa kanya, na nagiging dahilan ng gulo. Pagbalik ni Marbus sa kanyang anyong demonyo, biglang tumawa si Wisteria. Tinanong siya ni Marbus kung ano ang nakakatawa sa sinabi niya, pero sumagot si Wisteria na kung hindi niya iyon naiintindihan, marami pa siyang kailangang matutunan. Matapos nito, nagsimulang umalis si Marbus pero nangako siyang babalik muli. Nagpasalamat naman si Wisteria dahil mula nang makilala niya ito, nagkaroon siya ng bagay na aabangan sa bawat bukas. Simula pagkabata, kinamumuhian na niya ang kanyang mga mata dahil nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, kaya naman palagi siyang kinatatakutan ng mga tao. Walang mabuting nangyari sa kanya dahil dito. Ngunit ngayon, dahil ang kanyang mga mata ang dahilan kung bakit niya nakikita si Marbus, naging mahalaga na ito sa kanya. Habang umaalis si Marbus, naisip niya kung bakit siya palaging bumabalik kay Wisteria. Isa lang naman siyang batang napagkaitan ng kapalaran na nagkataong nakakakita sa kanya, pero bakit hindi niya mapigilan ang sarili na dalawin siya? Kinabukasan, sinabi ng matandang pari kay Wisteria na nakahanap na siya ng mamimili para sa kanya. Nagulat si Wisteria sa narinig. Ipinaliwanag ng matanda na hindi sapat ang pamamalimos para mapakain siya. Ginawa niya lang iyon upang ipakita siya sa iba, dahil ang tunay niyang trabaho ay kupkupan at palakihin ang mga ulilang may magandang itsura, para ibenta kalaunan. Nalungkot si Wisteria sa narinig. Sinabi ng matanda na isa siyang napakagandang bata, kaya sa halip na ibenta siya sa isang bahay aliwan, ipapasa siya sa isang mayamang aristokrata. Ibig sabihin, maaari pa siyang magkaroon ng maayos na buhay. Dagdag pa niya, bukas na siya ibibigay sa bagong may-ari, kaya dapat niyang namnamin ang kanyang huling hapunan sa lugar na iyon. Labis ang lungkot ni Wisteria, kaya sinabi niya ang lahat kay Marbus. Dito napagtanto ni Marbus na isang negosyante ng alipin ang matanda. Biglang naalala ni Wisteria ang kanyang kapatid, dahil katulad niya, kinuha rin ito noon habang bata pa. Sinabihan siyang dinala ang kanyang kuya sa isang mansyon para maging tagapaglingkod, pero mula noon, hindi na siya nakatanggap ng balita tungkol dito. Kalaunan, nang magtanong siya tungkol sa nasabing mansyon, walang sino man ang nakakaalam nito. Dito niya napagtanto na niloko lang sila, at magpapatuloy lang ang kanilang paghihirap. Dahil dito, nagmakaawa siya kay Marbus na dalhin siya palayo sa lugar na ito. Ayaw na niyang magdusa. Pero sinabi ni Marbus na hindi niya magagawa ito. Nagtanong si Wisteria kung bakit. Ipinaliwanag ni Marbus na labag ito sa batas ng mga demonyo. Kung magliligtas sila ng tao ng walang kapalit, sisirain nito ang kanilang katawan. Ganito ang likas na katangian nila. Dahil dito, nagdesisyon si Wisteria. Hiniling niya kay Marbus na kunin na lang ang kanyang kaluluwa. Alam niyang ang mga demonyo ay maaaring kumuha ng kaluluwa o isang bagay na mahalaga sa isang tao kapalit ng kanilang hiling. Noon, iniisip niyang walang saysay ang matupad ang kanyang hiling kung kapalit nito ang kanyang buhay. Pero kung si Marbus ang kukuha nito, matatanggap niya ito. Para kay Wisteria, ang kanyang kuya lang ang tanging mahalaga sa kanya noon, pero wala na ito. Ngayon, si Marbus na lang ang meron siya. Tinanong ni Marbus kung alam ba ni Wisteria kung bakit hinahanap ng mga demonyo ang kaluluwa ng tao. Hindi ito alam ni Wisteria. Ipinaliwanag ni Marbus na ito ay dahil nadidagdagan ng kanilang kinukuhang kaluluwa ang kanilang buhay. Ngunit dahil isa siyang immortal at mananatiling bata magpakailanman, wala nang saysay sa kanya ang mangolekta ng buhay. Sa katunayan, napaka-boring ng kanyang buhay kaya minsan, gusto na lang niyang matapos na ang lahat.
Sa narinig, napagtanto ni Wisteria na wala na palang anumang bagay na kailangan pa ni Marbas. Kinabukasan, tuluyan nang umalis si Wisteria. Samantala, malungkot din si Marbas habang pinapanood siyang umalis. Nagsimulang maalala ni Marbas ang isang tanong ni Wisteria noon, bakit siya napadpad sa London. Sagot niya noon, baka para lang mapawi ang kanyang pagkabagot. Sa parehong oras, dumating sina Snow at Takanami sa tinutuluyan ni Wisteria. Kinausap nila ang matandang pari at pinagbuksan naman sila nito ng pinto. Napansin naman ni Marbas ang pendant ni Snow, ang sagisag ng Sword Cross Knights. Samantala, sa kabilang banda, nakarating na si Wisteria sa bahay ng mayamang lalaking bumili sa kanya. Pinilit siyang bumati sa kanyang bagong Panginoon, pero pinakalma nito ang kanyang tauhan. Kunwari, mabait ito kay Wisteria. Sinabi niya na wala siyang dapat ikatakot, dahil simula ngayon, magiging anak na niya si Wisteria. Pagkatapos, dinala siya ng lalaki sa isang silid. Ngunit pagpasok niya, napansin niya ang mga torture devices at kakaibang kasangkapan sa loob. Bigla siyang kinabahan. Biglang isinara ng lalaki ang pinto. Sa kabilang dako naman, tinanong ni Snow ang matandang pari kung may alam ito tungkol sa isang demonyo, dahil natunton nila ang presensya ng isa sa lugar na iyon. Mariing itinanggi ito ng pari, kaya galit na sinuntok siya ni Snow at itinapon palabas ng bahay. Sinabi ni Snow na alam nila ang tunay na negosyo ng matanda, isang human trafficker, at wala silang magiging problema sa pagsasara nito. Dahil dito, napilitan ng matanda na aminin ang totoo. Wala siyang alam tungkol sa mga demonyo, pero palagi raw niyang naririnig na kinakausap ni Wisteria ang sarili niya tuwing gabi. Nang marinig ito ni Snow, tinanong niya ang matanda tungkol kay Wisteria. Inamin ng matanda na ibinente niya ang bata sa isang mayamang Panginoon. Ayon sa narinig niya, isa raw itong baliw na nasisiyahan sa pagpapahirap sa mga bata. Dahil dito, nag-init ang dugo ni Snow at muling sinuntok ng malakas ang matanda. Samantala, narinig ni Marbas ang buong pag-uusap. Agad siyang nagmadaling pumunta upang sagipin si Wisteria. Sa parehong oras, napansin ni Snow at Takanami na may kakaibang nangyayari. Nagsimula nang magwala ang kanilang aparato sa pagsukat ng presensya ng mga demonyo. Samantala, sa mansyon, tinangka ng mayamang lalaki na saktan si Wisteria. Pilit niyang ipinagtatanggol ang sarili. Sa gitna ng pakikipagbuno, napansin niyang prosthetic pala ang isang kamay ng lalaki, isang torture tool na idinisenyo para pahirapan ang mga biktima nito. Nagawang makatakas ni Wisteria at sinubukang tumakbo palabas. Ngunit sa pagmamadali, nadapa siya at bumagsak sa sahig. Nahuli ng mayamang lalaki si Wisteria at sinabing hindi siya makakatakas mula sa mansyon na ito. Pero biglang dumating si Marbas. Tinanong siya ng mayaman kung sino siya, at itinapon naman ni Marbas ang isang supot ng pera sa sahig. Sinabi niyang narito siya para kunin ang dalaga. Ngunit tumawa lang ang mayaman at sinabing nakakuha siya ng isang napakagandang specimen, kaya kahit magkano pa ang alok ni Marbas, hindi niya ito isusuko. Sa puntong ito, nagdesisyon si Marbas na iligtas si Wisteria. Dahil dito, nagsimulang lumabas ang dugo mula sa kanyang bibig at nagsimulang bumagsak ang kanyang katawan bilang kaparusahan sa paglabag sa batas ng mga demonyo. Nakita ito ni Wisteria kaya agad siyang tumakbo papunta kay Marbas. Sinubukan siyang pigilan ng mayamang lalaki, pero agad itong itinapon ni Marbas palayo, dahilan upang magtamo ito ng matinding pinsala. Lumapit si Wisteria kay Marbas at tinanong ito kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Sinabi ni Marbas na inakala niyang sawang-sawa na siya sa lahat ng bagay sa mundong ito, pero nang makasama niya si Wisteria, sa mga gabing kasama niya ito, doon lang niya muling nakalimutang mabagot. Matagal na mula nang huli siyang makaramdam ng ganoon. Dagdag pa niya, matagal na siyang sumuko sa pagkakaroon ng anumang pagnanasa o hangarin, pero sa ngayon, tila gusto niyang magkaroon ng hinaharap kasama si Wisteria. Sa narinig, nalungkot si Wisteria at nagsimulang umiyak. Biglang may isang demonyong pumasok at isinara ang pinto. Dito nila napagtanto na may kasunduan pala ang mayamang lalaki sa demonyong ito. Agad itong sumugod kay Wisteria, pero pinrotektahan siya ni Marbas at nakipaglaban dito. Ngunit dahil nanghihina na ang katawan niya, nagawa siyang sakta ng demonyo ng madali. Sinabi nito kay Marbas na wala siyang pagkakataong manalo dahil hindi siya nakipagkasundo, lalo na matapos niyang labagin ang batas ng mga demonyo. Matapos nito, sinimulan ng demonyo ang kanyang pinakamalakas na atake. Alam ni Marbas na hindi na siya magtatagal pa. Ngunit biglang lumapit si Wisteria at sinabing gumawa sila ng isang kasunduan. Nagdesisyon siyang isakripisyo ang kanyang mga mata, dahil ito ang nagpapahintulot sa kanya na makita si Marbas, kaya ito ang pinakaimportanteng bagay para sa kanya. Sa ganitong paraan, nabuo ang kanilang kasunduan.
Sa wakas, nagawa ni Marbus na gamitin ang kanyang tunay na kapangyarihan at pinigilan ang atake ng demonyo. Bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo at matapang na sinabi na hindi maaaring hipyoan ng mababang nilalang tulad nito si Wisteria. Nagulat ang demonyo sa kanyang nakita. Tinawag nitong Panginoon si Marbus dahil isa pala siya sa 13 calamities. Tinawag naman siya ni Marbus na Verman at ginamit ang kanyang makapangyarihang apoy upang tuluyang tapusin ito. Matapos nito, lumabas si Marbus mula sa nagliliyab na gusali habang buhat si Wisteria sa kanyang mga bisig. Tinawag niyang Hangal si Wisteria dahil ngayon lang niya napagdesisyonang makita ang lahat ng bagay sa mundo kasama ito. Ngunit sinabi ni Wisteria na ito lamang ang kaya niyang ayalay, at mula ngayon, nais niyang si Marbus na ang makakita ng lahat ng magagandang bagay sa mundo para sa kanya, at ikwento ang mga ito sa kanya. Ngumiti si Marbus at sinabing, sa huli, gumawa na tayo ng kasunduan. Tinanong niya si Wisteria kung saan nila gustong magpunta, at inamin niyang hindi pa siya kailanman nasabik magplano ng isang paglalakbay. Samantala, sina Snow at Tokonomi ay natagpuan ang mayamang lalaki na himalang nakaligtas. Tinanong siya ni Snow kung tumakas ba ang pulang buhok na demonyo kasama ang batang babae. Ngunit sa halip na sumagot ng maayos, ngumisi ang mayaman at sinabing, sayang, matagal-tagal na rin mula nang magkaroon ako ng isang kagaya niya. Dahil dito, nagalit si Snow at sinimulang bugbugin ito. Pagkatapos, tinanong niya si Tokonomi kung maaari niyang tapusin ang taong ito. Sagot ni Tokonomi, ang misyon natin ay lipulin ang lahat ng demonyo sa mundong ito, kaya kung gusto mong ipagpatuloy ang pagpatay, gawin mo hanggang sa matagpuan natin ang hinahanap natin. Ngumiti si Snow at sinabing, kaunting panahon na lang, at muli kong makikita si Wisteria. Ipinangako niya sa sarili na ililigtas niya ito.